nakaka-stroke. For today's video, ay papakita ko sa inyo kung paano ang pagsambot ng bola o ng unan. Ayan, masasambot na po natin. Pero meron po rin niyang mga exercises na dapat gawin at dapat sanayin. Ayan, so kung bago ko pa lang po sa aking channel, ay bago ko pakita, ay tayo po mag-subscribe muna dito sa Dagsmanian Flores at inyo na rin pong i-like at pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga na-stroke na lumalaban. Alright? So, umpisa na po natin. Ang unang po natin gagawin ay syempre, meron po tayong unan. Ayan. Kung wala man tayong unan o pwede rin ng mga stop toys, basta yung mga malalambot. Ayan. Yung pwede nating i-squeeze ng ganito. Ayan. So, ang una po nating step ay dito po, sa harap. Ayan. Tapos, squeeze. Ayan. Kung ikaw po ay naka-recover na, ayan, at naitataas nyo na po ang inyong kamay. Ito po. Ayan. 10 repetition na 3 sets. Gawin natin. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, example 5. Ayan. Tapos sunod po ay dito po, sa side. Ayan, pero nakaharap po ang katawan. Kamay lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos dito po sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At pwede rin po natin itong, kung may tatas nyo na po ang inyong kamay, mas maganda. Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganun po. Ayan po ay pwedeng gawin po ng mga naka-recover na, yung medyo na itataas ng kamay, yung medyo na gumagana. Ayan po ay magandang exercise. Ayan. Tapos pwede rin po natin gamitin ng unan pag ganyan po. Pang-exercise para sa katawan. Ayan. Overhead reaching at saka ganito po. Ayan. Diagonal reaching at side to side reaching. Ayan. So, gawin niyo po yon, ang mga exercise na yon, at matutunan niyo po ang pagsambot. Ayan. Malaga rin po yan ang pagsambot. Susubukan natin, So, ayan po. Kailangan po, kailangan mga practice natin ang mabilis na paglapat na ganyan. Ayan. Nakakapalakpak na po ba kayo? Ayan, yung mga naka-recover parang ganito. Ayan. Yung hindi nangangatal. Ayan. So, yung pong mga exercise na pinakita ko po noong nakaraan, yung ganyan po. Ayan. Ayan po ang mabisang exercise para maalis ang pangangatal. Kasi pag ganyan, ayan, nangangatal na ganyan. Umaalpas siya umaalpas. Pero pag ninensayo niya yung ganyan, yung pinakita kong exercise noon, ay yun po ay para mabawasan ang pangangatal. Ayan. Excuse me po. Parang ganito. At saka yung ganito. Kailangan hindi siya naangat. Ayan. Ayan. Practice nyo rin po ito. Ayan. Para sa pagsambot. So, subukan natin, Ayan. Parang ganito po. Ayan, o, diba, o.
Mami, pasa mo nga sa akin, no? Oo, di ba? Oo, di ba? Nakakasasambot. Kahit saan. Practicein po natin ang practicein niya na yan, no? Ayan. Kailangan po, mahuli niyo siya. Yun, ganon. Nakakatulong siya sa pagsambot at para bumilis at gumaan din ang inyong kamay na affected. Mabuhay ang mga ugat at larong makapag-circulate siya ng maganda. Yan, o. Yan. So, ito po ang practice dyan. Ayan. Kung may gaganyan nyo. Ayan. Maganda rin po yung exercise. Ayan. To catch the things. O, di ba? O, kahit sa taas. Opo. Magagawa nyo rin po yan. Basta, ito po ang technique kasi dyan eh. Kaya po, hindi magagawa minsan yung mga ganon, tsaka yung mga pagtaas na ganyan. Kaya kailangan kasi mawala yung pangangatal. Di ba? Kung minsan pag itinataas na ganyan, kumakaway na ganyan. Kahit yung ganyan, Ito po, kailangan may twist siya na ganyan. Yung pinakita ko. Yung aking tuturo. Hindi pa rin siya, matagal siya. Parang kasi tagal siya ng ankle, mag-recover. So, yun po, mga exercise para bumilis din ang pagsambot. Ito po ang gawin niya tuwing umaga. Yan. At marami pa matutulong niyan. Yan. Yan. Kailangan mahuli niyo siya. Yan. Diba? Magagawa niyo rin po yon. Basta practice, ganyan. Tsaka ganito. Ayan. Yun po talaga ang practice. Ito po, ay practice siya para mabawasan ang pangangatal. Ayan. So, yun po nga ang mga exercise na pinakita ko po sa inyo. So, yun po pinakita ko po mga exercises sa kamay po yon sa baraso. At saka kasama na rin po riyan ang balikat. Ayan po ay malaki po ang may tutulong yan sa paggaan ng ating baraso. Para mabilis nyo maikilos, kung halimbawa meron kayong dadamputin, makukuha nyo ko agad. Ayan. Ito po ang tinamaan sa akin ng stroke. Tingnan po ang aking daliri, lagi naka-letter C. Ayan, lagi siya ganon. Pero siya, tumutubid naman siya. Kaya nga lang siya, pagka yung medyo wala akong ginagawa na ganyan siya eh. Naliko siya, pero itutubid ko naman siya. Ayan, yun po mga exercise na pinakita ko sa inyo para madaling gumaan. Pero ang numero 1 pong pinaka-the best na exercise para malis ang pangangatal ay ito pong ganito na itinitwist. Ayan. At saka yung ginaganayan yan. Tapos twist. Yun po ay nakakabawas ng pangangatal. Kasi po tayo mga na-stroke, sabihin natin tayo naka-recover, wala tayong nararamdaman, ang kulang na lamang ay yung galaw, mahina pa siya at kung gumalaw man siya, ay nandun pa rin yung nangangatal siya. Especially rin sa dadalhin mo siya sa mga bagay na mahirap, kagaya ng pag-abot ng ulo, nangangatal siya. Parang ganyan, no? Diba nangangatal siyang ganyan? Kailangan mawala yung pangangatal. Kailangan naka-steady siyang ganyan. Ayan. Para makakapagkamot ng ulo. Ayan. Pwede rin mangingulangot. Ang ginamit ko pa yung pinakamahina akong daliri. Ito kasi pinakamahina akong daliri. Ang hintuturo at hinlalaki. Ayan. So, ang mga ka-stroke, alam nyo ba tayo mga na-stroke na naka-recover, ay hindi po siya napupuli recover ng sabay-sabay.
Ayan, halimbawa ikaw, naka-recover ka sa paa o kaya ang paa mo, nailalakad mo, naitatakbo pa. Pero ngayong kamay ay nandun yung naiwanan siya, mahina pa. Ayun, lahat po tayo ay merong naiwanan. Okay, sa daliri, malakas ng braso mo pero ang daliri mo naiwanan. Tsaka yung paa, medyo zombie mode pa rin. Ayun, lahat po ay lagi may naiwanan. Pero naka-recover ka, pero pinakamaganda ron, ay yung nagagamit mo siya sa mga kapakapanabang na bagay. Yan. Yun, nagagamit mo siya. Ayan. Kahit siya, kaya nga lang, siya ay mahina. Ayan. Pero meron din mga parte sa atin na stroke na siya ay lumalakas, pero hindi naman siya 100% eh. Nakagaya ng dati. Pero at least, naka-recover talaga ng maganda. Halos sa mga 100% ay umabot na siya ng 80%. Ay okay na yun. Umabot ka ng 80%. Ayan, kasi tayo naman talaga lahat na stroke ay hindi na makakabalik ng 100% yung perfect talaga na nung kagaya ng dati na hindi ka pa na-stroke. Pero nung na-stroke ka, ay mahina na siya. Kung makarecover man siya at magagamit natin, ay mahina na siya. Pero pasalamat tayo doon. Kung maka 80% siya, so 100% ay maka 80% ka man lamang ng paggalaw at nagagamit mo yung paa at kamay, ay napakalaking bagay na noon. Pero importante talaga ay kamay. Kasi ang kamay ay gamit na gamit. Yun naman pa, basta makahakbang ka, yung matibay na ngayong balanse, nakakalakad ka, ay okay na rin yun. Ikaw na magde-develop ng lakad noon. Ang mahalaga ay nakakapunta ka sa iyong paroroonan, pero ang importante talaga ay ang kamay ay nagagamit maraming bagay na magagamit mo siya. Kagaya sa pagkain, pag-toothbrush, pagligo, diba? Nagagamit. Importante ang kamay. Kaya inuna ko ang kamay at yung pa ako naman na medyo naiwanan, pero ako naman ay nakakalakad na, kaya nga lamang ay di nandun pa rin yung zombie mode. Kaya naman ang inuna ko talaga ay kamay. Kasi maraming katulad sa mga sa hanap buhay, gamit na gamit din yan. Kaya inuna ko ang kamay. Yung bang mahalaga, yung mga pag nakaganto ka na, nakapagmano ka na, di ba? Yung ganyan, no? Hindi ka latan na stroke eh, no? Di ba? Pero malma, ang aking stroke, major stroke po ang tumama sa akin. Malma po ang stroke ko noon. Talagang ako na paralyzed talaga at bedridden. At mga isang taon ako naka-bedridden. Tapos, nung nakatayo ako, ay matagal din ako nakaupo sa wheelchair. At bago pa ako nakalakad, ay matagal pa rin. So, almost na 2 years na ganyan. Bago ako nakatayo, na inaalalayan pa. Tapos ako na nag-recover noon. Ako pinatherapy rin ng ilang beses, pero hindi naman na nagtagal kasi nga ako'y mamumulubi sa therapy. Ay magkano? Babayad ka ng babayad sa therapist. Oo. Ay paulit-ulit din naman ang ginagawa. Tapos nakita ko nga, tapos wala pa sa loob ko yung mga ginagawa. Hindi ko patanggap yung kasi nangyari sa akin. Exercise ako ng exercise. At saka isa pa, ako ngayon naiinip. Siyempre, gusto kong gumaling. Pero, ayun nga, nung tinigil ko yung therapy, pero nag-research ako. Nagtanong din ako sa kanya kung ano nga mga dapat na exercise na ganyan. At ako na ang gagawa, self-therapy. At kasama rin dyan, ang pagtatanong-tanong sa doktor, at saka nga yung mga regular check-up, at saka syempre, meron din tayong mga gamot na kailangang inumin. Ayan, marami naman kasi dito sa amin, sa lugar namin, ay nanggagaling sa LGU, sa government. Libre ang gamot. Ayan. Kung bibili ka rin ng bibili ng gamot, mamumulubi ka. Kaya importante rin ang umiinom din pala ng tubig sa umaga, yung maligamgam na tubig. At saka lagi kang iinom ng tubig. Pero noon, ako'y nasasamid pa ko eh. Kaya pag umiinom ako noon, hirap na hirap ako. May pagdaan pa rin hanggang ngayon. May pagdaan pa rin ako'y nasasamid. At yun ang hindi ko alam kung paano i-recover. Madaling matanggal yung pagkasamid.
yung nababasala na konti yung tonsil, nag-uubo agad ako. Nasasamid agad. Ayan. So, mahalaga yung kamay. Ayan, nakakamano ka. Na ilalagay mo ng lahat dito ang kamay mo. Hindi ka halata na stroke, di ba? Wow! Magagawa mo rin yan. Basta i-exercise mo lang ng exercise yung sa kamay ng mga pinapakita ko. Pero ito po ang pinakamahalagang exercise. Ito po. Ayan. Ang purpose naman po niyan ay para matanggal nga yung kanyang pangangatal. Ayan. So, pag natanggal yung pangangatal niya, pwede yung testing na ganyan. Ayan. Ayan, Kailangan kasi hindi siya kaya ganyan. Hinaangat. Ganyan. Ayan. Tsaka ganito. Tapos, i-practice nyo. Pagka nasanay na yon, i-practice nyo sumumbot ng unan. Ayan. Actually, ako po ay nakakasambot na rin ng bola eh. Ayan. Kasi nga po, yung kamay ko, kung sa 100%, siya ay masasabi kong 85% na siya. Nagagamit ko na siya mabuti. Tsaka sa paggamit ng mga manibela, malakas na siya. Malakas na. Kaya nga lang, yung aking paa naman ay naiwanan. At saka itong aking hintuturo. At saka itong hinlalaki. Lagi may naiiwanan eh. Kaya yung mga na-stroke, hindi pare-pareho ang kondisyon ng katawan. Meron din sa kanila na iwan, maaring ikaw ay mahina ang kamay, pero malakas naman ang iyong paa na hindi ko naman kayang gawin. Ako naman, malakas ang aking kamay, mahina naman ang aking paa na hindi mo naman kayang gawin. Ayan. Kasi ginawa ko noon, hindi ko siya pinagsasabay talaga ng exercise. Mas binigyan ko ng pansin ay yung aking kamay kasi naisip ko marami siyang gamit. Gamit na gamit siya. Yung paa naman, importante ay makahakbang ka at makarating ka rin sa iyong paroroonan. Kung pilay ka man, basta matibay ang iyong balanse, ay okay na yun. Gumagamit pa rin nga ako ng cane eh. So, yun po ang mga exercise na pinakita ko ay talagang yan po ay makakatulong sa baraso. Ayan. Practice nyo rin mga pagmano, ganyan. Ayan, tsaka paglagay ng kamay sa ganito. Ayan. Yung mga practice na ganyan, ayan, mga basic yan eh. Basic na yun, exercise. Pero ginagawa yun ng mga bago-bago pang nakaka-recover. Pero mga pinakita kong exercise, kaya pagsambot, yan, kanya. Ayan. Ayun po ay yung mga naka-recover na matatagal, mga tumatakbo na ng 75% ang galaw ng kanilang kamay. Basta ulit, ito po ang laging papayo. Yan po ay nakakatanggal ng pangangatal. At research ko po yan sa book of the professional physical therapist. Gawin niyo po yan at makakatulong po. Importante po ay mawala ang pangangatal. Pag nawala po ang pangangatal, ayun po, dire-diretso na. Palalakasin niyo na lamang. Ayan. Exercise na lamang sa dumbbell. So, yun po ang aking masasabi at sana po ay ito po ay makatulong sa ating mga na-stroke at sana po ay patuloy, dire-diretso lang ang paglaban at makikita po rin natin na may magandang kahihinatnan ito ang ating pag-exercise. Sasabihin ko po sa inyo, maniwala kayo sa exercise talaga ang magpapagaling. At kasama rin yan ang paglinis ng yung dibdib, wala kang galit, wala kang inggit. Alisin mo negativity. Always think positive. At saka isipin mo may laban pa. Ayan. Buhay ka pa nga eh. Kaya binigyan tayo ng pangalawang buhay. So enjoy life. Mag-enjoy tayo sa bagong taon. Pero wag na tayo magpaputok ha. Magpaputok tayo yung magiging bata. So maraming salamat sa panonood ha. Happy New Year po sa inyong lahat. At syempre, lagi po nating isipin at lagi natin tatandaan sa huli ay tayo pong mga na-stroke ay gagaling, lalakas, at titigas. Yes. Maraming salamat po and I love you all.